Maligayang pagdating sa mundo ng takot at kababalaghan. Ihanda ang sarili at magsisimula na ang kwento. Ang title ng ating kwento ngayong gabi ay The Door That Never Opened. My name is Marisol, 34 years old. 5 taon na akong OFW dito sa Dubai. Nagtatrabaho bilang hotel cleaner sa isang 23-floor building. Minsan maliit, minsan mabigat, pero hindi ako nagrereklamo. Kasi bawat pagod, bawat shift, para to sa pamilya ko sa Laguna. Para kay Papa na may diabetes, para kay Karen na nag-aaral pa sa college, para kay Junjun na nangangarap maging engineer. Pero itong kwentong ito, hindi tungkol sa trabaho ko. Hindi rin sa pagod ko. Ito ay tungkol sa isang pintong hindi ko dapat binuksan. Trabaho ko ang maglinis ng mga hallway at rooms, floor by floor. Pero may isang palapag na laging nakalak. Floor 13. Walang tao roon. Walang ilaw, walang guest. Parang hindi bahagi ng hotel. Parang iniiwasan. Minsan, tinanong ko ang isang Arab colleague, bakit walang floor 13? Umiling lang siya. Tapos sabi niya, mahina. No clean there. No work there. Just stay away. Akala ko, pamahiin lang. Hanggang isang gabi. Ako lang ang duty. Night shift. Tahimik. Habang naglalakad ako sa hallway ng floor 12, napansin ko may isang door na nakabukas. Yung emergency stairwell. May malamig na hangin na umaagos mula roon. Tapos nakita ko isang maliit na papel na nakadikit sa wall. Parang hotel memo, pero sulat kamay. If you hear knocking, don't open the door. Kinilabutan ako. Door? Sino kumakatok? At saan? Kinagabihan, habang naglilinis ako ng hallway, narinig ko yun. Tok, tok, tok. Hindi malakas, pero malinaw. Para bang kumakatok sa lumang kahoy na pinto. Pero ang problema, walang pinto sa hallway na yun. Na-freeze ako. Tumingin sa kaliwa. Wala. Tumingin sa kanan. Wala rin. Pero patuloy ang katok. Tok, tok, tok. Malamig ang hangin. Nanindig ang balahibo ko. Pagbalik ko sa staff room, sinabi ko sa isang Pilipinong security, Kuya, narinig ko may kumakatok sa hallway. Tumingin siya sa akin at parang alam na niya. Marisol, kung maririnig mo yun ulit, hindi ka sasagot, hindi ka lalapit. Lalong-lalo na, huwag mong buksan ang pinto. Kinabukasan, nag-message si Karen. Ate Karen, mabait kong kapatid. Ate, si Papa, lumala daw yung diabetes. Baka kailangan ulit ng pera. Sarap at sakit pakinggan ng ganyang message. Kaya kahit pagod, tuloy lang. Habang nasa floor 11 ako, doon na naman. Tok, tok, tok. Pero ngayon, may kasamang boses. Mahina. Parang pamilyar. Marisol. Natigilan ako. Kilalang kilala ko yung boses na yun. Boses ng mama ko.
Napatay na mula pa noong bata ako. Hindi ako huminga. Hindi ako kumilos. Anak, buksan mo yung pinto. Hindi pwede. Hindi ko kaya. Tumakbo ako, paalis. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin. Sumusunod sa tenga ko. Bakit mo ako iniwan? Buksan mo. That night, I made the worst decision. Bumalik ako sa hotel. Wala na akong kasamang staff. Tahimik lahat. Sumakay ako ng elevator at pumundot ng 13. Nabuhay ang ilaw ng button. Bumukas ang pinto. Madilim ang buong palapag. Amoy alikabok. Amoy luma. Sa dulo ng koridor, may isang pinto. Lumang pinto na kahoy. May piling numbers sa ibabaw. 1306. At doon, narinig ko ulit. Tok, 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 tok. Nilapit ko ang tenga ko sa kahoy. At narinig ko ang huling boses na hindi ko inaasahan. Ate? Ate Marisol, si Karen, boses ng kapatid ko. Buhay pa siya. Walang dahilan para boses niya marinig ko dito. Ate, tulungan mo ako. Buksan mo yung pinto. Tumulo ang luha ko. Gigil na gigil akong buksan. Pero naalala ko ang note. If you hear knocking, don't open the door. Pero kapatid ko yun. At dito nagkamali ako. Binuksan ko ang pinto. Malamig, maalinsangan, mabaho. Hindi iyon kwarto. Hindi rin bodega. Para siyang isang madilim na lugar na walang dulo. Parang kusang nawawala ang liwanag doon. Narinig ko. Tap, tap, mga paa. May paparating. Mula sa kadiliman. Inay? Karen? At mula sa anino, lumabas ang hugis na parang tao. Pero wala itong mukha. Parang nililok sa usok. Parang katawan na gawa sa anino at lungkot. At maririnig mo, galit, sakit, sigaw na hindi na nagsasalita. Nagtatakbo ako palabas. Sinara ko yung pinto. At pagsara ko, may sumigaw sa loob. Babalik ka! Simula noon, may sumusunod na sa akin. Hindi ko nakikita. Pero nararamdaman. Minsan, sa loob ng elevator, may tumatayo sa likod ko kahit mag-isa ako. Minsan sa bintana, may refleksyon ng taong hindi ko kilala. Minsan sa staff locker room, may kamay na sumusulat sa salamin. Bakit mo ako pinabayaan? At doon ko naalala, ang mama ko namatay noong 11 ako. Nasa kama siya. Humingi siya ng tubig pero hindi ako bumangon. Natakot ako sa dilim. Naghintay ako hanggang umaga. At pagbangon ko, patay na siya. Hindi niya nakuhang marinig na mahal ko siya. Hindi ko siya nakuhang masagot ng hindi kita iiwan. Yun ang pintong hindi ko binuksan noon. Kaya may pintong binuksan ko ngayon. Na hindi dapat. Ngayong gabi, nagsasalita ako sa inyo. Nandito siya sa kwarto ko. Tahimik lang. Pero ramdam ko. At minsan, naririnig ko. Anak, pero ngayon, hindi na ako takot. Hindi na ako nagtatago.
Sinasabi ko, Mama, pasensya na kung natakot ako noon, kung hindi ko nabuksan ang pinto. Pero nandito na ako ngayon. At sa tuwing inaamin ko yun, humihina ang boses, lumalambot ang hangin. Parang natatahimik ang kaluluwang matagal nang naghahanap ng sagot. Si Papa, mas malala sakit. Si Karen, malapit ng graduate nursing. Si Junjun, pasok sa engineer's school. Ako, nandito pa rin sa Dubai. Pero nagbago na ang gabi ko. Kapag may kumakatok, hindi ko binubuksan. Pero sinasagot ko, mahal kita, Ma, at hindi na kita iiwan. At doon, tahimik na ang pinto at ang hallway at ang gabi. At sa wakas, pati ang alaala niya nakahanap ng pahinga. Kung nagustuhan mo ang gabing ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at bumalik ulit. Good night. I can see